Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko. Oras na Pilipinas! Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Oras na Pilipinas! Isang pinagpalang umaga sa iyo, kaagapay. Siyempre, excited na naman kami dito sa Team Positive para sa panibagong edisyon ng Oras na Pilipinas mula sa iyong agapay ng Sambayanan 702 DZAS. Ako, napaka-espesyal ng ating programa ngayon, kaya kung ako sa iyo, hindi na talaga ako maglilipat ng istasyon or ng social media na aking sinusundan. Dito ka na lang sa agapay ng Sambayanan at samahan mo kami, Heidi Bernardo Sampang. At Pastor Eric Cortez. Meron tayong import na kasama. Imported talaga to kasi galing sa Middle East. Amoy dates. Abango ba ang dates? Pastor Roman Guevara kasama natin sa ONP. Ay, Ate Heidi at Pastor A at saka sa lahat ng mga kaagapay. Excited ako na nandito ngayon sa ating programa. Ayun, Oo, at buti sila mo amoy dates. Sinisik ko Ano ba amoy amoy ng falafel. dates? O amoy shawarma. Baka hindi Masarap pala yun. mabango ang May dates. mas malala pa po doon, yung Ano? amoy biryani. Pero paborito ko ang biryani, Pastor Roman. Oo. Oy, kaya kailangan makarating ka doon. Makarating kayo doon ng sagot ko Mag-rise na up tayo biryani doon. nyo. Oo. Mag-rise up, mag-ONP tayo doon. Yes. Well, pero ang talagang bago kami naging friends sa Facebook, ang friend ko ever since si Pastor Romel. Ah, wow. So ngayon na-meet ko yung mas bata sa kanya, si Pastor Roman. Salamat po at lininaw niyong mas bata ako sa kanya. Hindi kasi hindi ko suot yung salamin ko. So malabo lang yung mata ko. Ayan. So magkaiba po si Romel at si Roman. Yan. Thank you for clarifying that. Napakalaking blessing niya. And dito po sa Oras na Pilipinas hanggang 8:25, ang atin pong kwentuhan. Sana'y sumama ka sa iba't iba nating platform. Pastor A, Pastor Roman, i-welcome ko lang ang ating mga taga-subaybay sa ating Facebook Live. Good morning! Gayon din sa mga nanonood sa YouTube channel. Hi po! Syempre sa GCTV sa channel 185 ng Signal TV. Hello po! God bless din sa mga nakatutok gamit ang ating radio app. Paki-promote naman yun, Pastor Roman, kasi 24/7 sa cellphone pwede nang mapakinggan ng DZAS. At sa inyong nasa Middle East, malaking bagay yun. Yes, yan ang isa sa malaking blessing ngayon kasi may social media na, may mga apps na. Kaya sa lahat ng mga kaagapay natin, mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na dun sa mga nasa area ko, no? Sa Middle East, sa UAE, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Saudi Arabia, pati na Israel, Jordan, Lebanon, all of these other places. Sumubaybay po tayo. Hindi tayo naka-block doon, Pastor Hindi. Roman? Ah, talaga? Dati, Praise oo. God. Dati, oo. But nowadays, hindi Mas na. bukas na. At saka kahit pa nga may mga naka-block, meron na rin paraan paano yun. Ma-unblock. Oo, paano yun Praise God. Ayan. So, download po 702 DZAS sa App Store or Google Play. And syempre, meron pa rin namang mga kaagapay sa radio at PM radios. Good morning din sa mga nasa biyahe ngayon. Ayan. At ang ating Team Positive na makakasama po natin na mahigit sa isang oras ay sina Jonathan Reyes. Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kaagapay. Kasama rin po natin si
Doña Lourdes Desa the Explorer magtunaw. Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa. Si Phil Miracle Boy Lagtapon. Phil Lagtapon, ready for action. Si Shikaina Pastora Abalon. Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shikaina. At sa control at production side si Shaira Sunshine Gabornes. Rise and shine with shine. Sa Radio TV side si Wen Balatukan. Maging bahagi ng solusyon. Ganun yon. At syempre, ang ating Bukawe Tech People. Maraming salamat din kay Ma'am Eileen Valdez. Lights, camera, smile! Kay Angelica Kalayag. Aagapayan ka, kaibigan. At kay Nathaniel Peralta. Good morning! Yan, ang ating mga kaagapay dito sa Team Positive. Siyempre, lalo tayong nakukumpleto dahil sa presence ng ating mga kaagapay sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, so dahil, siyempre di nawawala, Pastor A, ang ating reminder tuwing umaga, baunin natin ang napakagandang paalala galing sa Magandang Balita, Biblia. Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan. Ang pag-aaralan natin ngayon, maraming salamat. Nandito din si Pastor Roman. Pag hindi ko alam ang sasabihin ko, ipapasa ko lang sa kanya. Ayan. Lalabas muna tayo sa Aklat ng Kawikaan at puntahan po natin sa Old Testament, Mika 6:8. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ang ganda nitong sa Micah chapter 6 verse 8 kasi lahat ng aspeto ng ating buhay. Una, relasyon natin sa Diyos. Buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Tapos yung relasyon natin sa ating kapwa. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. At yung ating relasyon sa lipunan, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. I think we have to remember that, yung to do justice, sabi sa English. Kasi para bang, ano man ang ating opinion at yun ang pag-uusapan mamaya, no? Ay patungkol sa pakikilahok ng mga mananampalataya sa usaping politika. Pero anuman yung ating pananaw tungkol dito, hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin pananagutan sa Panginoon to do justice. Na dapat tayo mga mananampalataya ay dapat na nagmamahal sa katarungan. Pastor Roman, anong masasabi niyo sa verse na ito? This is a wonderful reminder to us Christians na hindi po pwedeng sasabihin mo, I love you Lord. Diba? At religious ka. Pero hindi naman ito nakikita sa iyong pakikitungo sa iyong kapwa. At maraming ganun, na laman ng simbahan, baka meron pang mga posisyon sa simbahan at nagsasabi ngang mahal niya ang Diyos. Pero sabi nga dito sa atin, sa Micah 6 verse 8, itinuturan niya sa iyo kung ano ang mabuti, ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay at patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. May impact dapat yung relasyon natin sa Diyos sa mga ginagawa natin sa ating kapwa. At kung nasan tayo pagdating sa katwiran at katotohanan. So pananagutan natin yan. Hindi po pwede na sasabihin natin, total, pasok na ako sa langit Nakakalimutan natin, bagamat tayo dapat isip makalangit, dapat ang ating mga paa sayod sa lupa. Amen. Di po ba? At yun yung isang, I think, dapat mag-mature pa ang Filipino Church pagdating sa ganitong mga usapin. Po. Sa atin, madali, love God, love people. Pero yung to do justice, hindi natin masyadong natatalakay sa church yan. Amen. At napakahalaga na yung pastor mismo mag-mature sa bagay na ito. Kasi yung pastor, siya yung lagi nagpipreach, siya yung lagi nagka-counsel at gumagabay sa kanyang flock. Kaya kung ano yung takbo ng isipan ng pastor, eventually, syempre, yun yung magiging takbo ng isipan ng
nung nakararaming tao sa kanyang kongregasyon. Yung bang mga miyembro nyo, nagiging kasing ganda rin ang boses nyo. Love na love ko na to si Pastor. Malilibre ko ng lunch ito mamaya. Ang gusto ko rin dito napansinin yung mahalin ang iyong kapwa. Walang minention na yung kapwa mo na mabait sa'yo, yung kapwa mo na kapareho mo ng Paniniwala. iniidolo or ng Naisip. paniniwala. Diba? Or yung vibes kayo, kapwa in general. Kahit Kumbaga, na love your disagree. enemies. Love your neighbor, love your enemy kasi your enemy is your neighbor. Ang kaaway mo minsan, yung kapwa mo. And even in the context naman of the ministry in the church, doon mo rin nakikita yung nagmamature sa ministry. Kasi syempre pag mga tao sumasali sa isang ministry, worship team, dance ministry, Bible study, ushering, nag-i-interact ka sa iba't ibang mga ugali ng tao. May okay ang ugali, may nakakainis sa ugali. Minsan pa nga may mga camps pa, retreats. So nafo-force kayo magsama-sama sa isang kwarto. Kasi naman sa langit, magkakasama rin tayo. Pero hopefully sa langit, glorified bodies na, di ba? So, ang problema habang nasa lupa, sinful in nature pa rin yung buong pangyayari. Pero nakikita mo paano nagmamature na kasi kahit nakikita mo yung pangit na ugali ni ganito, yung hindi maganda niyang sinasabi, o let's say, hindi pa kayo pareho ng mga pinaninindigan sa ilang mga bagay, pero na uunawaan mo siya, pinakikinggan mo siya, kung na-offend ka, pinapatawad mo siya at minamahal mo pa rin siya. Kaya nga rin, gusto ko lagi, yung mga dumadating sa church, pag dinidisciple mo, mag-ministry kayo kasi doon din talaga nagmamature. Lalo na pag they're getting properly discipled in the ministry, doon magmamature ngayon para mangyari talaga yun, ay mahal na niya yung kanyang kapwa. Napakagandang paalala at pagbulay-bulayan nating patuloy. Mika 6:8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Yun, no? Sana si Lord Jesus Christ ang iyong Diyos. Diba? At Sana siya yung lang. Lord. Kasi Lord ka ng Lord, ipapala ang Lord mo. Diba? Drug Lord, wedding Lord, at kung ano pa. Okay, yung sarili Tama. mo. Yung sarili mo pala yung Lord mo, 'di ba? So yan po ang ating maikli na Bible verse ngayon at dire-diretso po tayo dito sa Oras na Pilipinas and gusto lang din pala nating acknowledge yung ating OJT mula sa Bulacan State University. Yay! Salamat sa assistance sa ating broadcast ngayon. Meron pa rin tayong QOTD, Pastor Ayan. A. Oo. Ang sabi po sa ating question of the day. In preparation para sa talakayan natin mamaya. Yes. Nakikilahok ka ba sa mga usaping pangpolitika? Yun, no? Ako, talagang yes. Exciting ito. Oh, yan. Oo. Nakikilaho ka ba kaagapay sa mga usaping pampolitika? So, i-message mo lang kami dito sa ating FB Live at sa ating YouTube channel. Pwede ba dugtungan? Bakit o bakit hindi? Pwede. Malayang talakayan yan at nakaangkla din dyan yung mga pag-uusapan natin mamaya with Pastor Roman at ng isa pa nating panauhin. Kaya very exciting itong ating magiging talakayan. Pero bago ang lahat, syempre si Desa muna, hindi pwedeng umabsent. Siyempre, kailangan natin madinig si Doña Lourdes Desa the Explorer magtunaw sa isa na namang kwento tungkol sa bandila. Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila. Hello kaagapay! Gusto mo ba matuto ngayong araw? O baka naman gusto mong pumunta sa ibang bansa? Why not both? I got you kaagapay! Ako nga pala si Desa the Explorer at nais kong samahan niyo akong mag-travel by trivia. Dumako tayo sa isang lugar sa Asia kung saan matatagpuan ang isa sa may kakaibang watawat, bansa na kinagigiliwan ng math wizards at math genius. Walang iba kundi ang Nepal! Alam niyo ba na ang Nepal lamang ang kaisa-isang bansa sa buong daigdig na hindi 4 na sulok ang watawat? Tama kayo ng dinig dahil ang kanilang watawat ay mukhang 2 pinagpatong ng pennants o triangles. Ang mga triangle na ito ay sumisimbolo sa magigiting na bundok ng Himalayas. At kung matalino ka,
tiyak matutuwa kang malaman na hindi ito basta 2 tatsulok lang. Ito rin ay calculated para maging ganyan ang hugis. At dahil calculated ito, nakasulat sa Constitutional Assembly ng Nepal, Article 8 Schedules 1, ang eksaktong hugis ng mga emblems. Pagkakapwesto nito at pati na rin ang eksaktong sukat ng hugis ng watawat. O diba? May geography na, may geometry pa. Ang sakit sa brain cells. At gaya ng ibang mga pambansang sagisag, ang watawat ng Nepal ay may mga ibig sabihin rin. Ang crimson red ay kumakatawan sa katapangan, blue para sa kalayaan at pagkakaisa, at ang araw at buwan naman ay sumisimbolo sa mahabang buhay. Ang disenyo nito ay inadapt noong 1962 para masiguradong ito ay consistent sa disenyo kahit saan man ito ilagay. Ang bansang Nepal ay itinalagang umaabot sa 142 ang dami ng ethnic groups. Kaya naman kinikilala itong isa sa mga pinaka-culturally diverse groups sa buong mundo. Alam nyo din ba mga kaagapay na nasa bansang Nepal rin matatagpuan ang pinakamataas na bundok sa buong bansa, ang bundok Everest o Sargamarta sa lokal nitong bansag, na ang ibig sabihin ay Goddess Mother of the World. Muling nakilala ang bansa sa pagpanaw ng isang Pilipinong mountaineer, si Philip Santiago, habang tinatangka niyang marating ang tuktok ng Mount Everest, ang itinuturing na pinakamataas na bundok sa buong mundo. Si Santiago ay dumating sa Camp 4. Ito ang kampo na masasabing isa sa mga highest peak ng bundok. Gaano ito kataas? Nasa 8,000 meters, kung saan 800 plus meters na lang ay maaabot na niya ang tuktok. Kaya lang, kapansin-pansing pagod na si Santiago dakong 8:00 ng gabi, at kalaunan ay binawian siya ng buhay dahil sa physical exhaustion. Walang duda, ang pag-akyat sa Everest ay hindi basta-bastang pangarap. Ito ay simbolo ng determinasyon, tapang at walang kapantay na pagsusumikap. Hindi biro ang pag-akyat sa Mount Everest dahil ang gastos ay aabot mula 2.3 hanggang 5 million pesos. Sa isang banda, ang kwento ni Santiago ay kwento ng isang Pilipinong hindi natakot mangarap ng mataas. Literal at simbolikal, isa siyang paalala ng ating kakayahang lumaban at magtagumpay kahit pagaano kataas ang hamon. Samantala, para sa mga hindi umaakit ng bundok, gaya ni Desa, uy, ako ata yun. May iba pang mga lugar kung saan may Nepali feels. Ito ay sa Lumbini, isa sa mga sacred spots ng mga lokal. Meron ding Chitwan National Park, ang pinakaunang national park ng Nepal, kung saan makakakita ka ng iba't ibang mga hayop. At kung mahilig ka sa tsaa, pwede mong bisitahin ang tea capital ng Nepal, ang municipality ng Ilam. O diba? Namangha ka na, natuto ka pa. Mula sa panulat ni Carl Dane Galyas, Desa Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo. Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Thank you so much, Desa Girl. At sa susunod ulit para madagdagan yung mga trivia ang nalalaman namin tungkol sa mga bandila. And this time naman, tayo po ay dadako sa atin pong ilang mga special announcements lang. Meron tayong mga job openings dito sa DZAS. Naghahanap po tayo ng DZAS Staff Assistant, Production Assistant at RTV Production Technician. Bukod pa yan sa iba pang mga job openings natin sa buong FEBC Philippines, pati yung mga regional stations natin, Pastor A, naghahanap din ng mga kaagapay sa broadcast ministry na ito. So para po sa mga interesado, mag-email lang sa recruitment@febc.ph. Recruitment@febc.ph, resume at 2x2 photo lang. Actually, dito nakikita natin lumalawak ang ministry ng FEBC Philippines, kaya nakakailangan pa kami ng dagdag na kasama sa ating team.
FEBC. Tuloy-tuloy lang tayo until all have heard. Tama. Kaya nga, ngayon naman, excited naman ako dito kasi alam mo, ito yung maganda dito sa FEBC, sa DZAS. No? Kasi kung wala ka nang makitang tama o wala ka nang makitang mali, bulag ka na. Pero kung mulat ka, binabati mo ang mabuti, tinatama ang mali. Ayan. Kaya pakinggan po natin ang ating pong Mabati segment ang mabuti. na mabati ang mabuti, may tama ang mali. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Be a Good Samaritan. Isang security guard sa Maynila ang hinangaan matapos niyang araw-araw na tulungang pakainin ang isang batang palaboy na madalas niyang nakikitang natutulog sa labas ng establishmentong binabantayan niya. Si Mang Ariel, 45 years old, ay napansin ang bata na ilang araw nang walang maayos na pagkain. Sa halip na itaboy, binibigyan niya ito ng bahagi ng kanyang baon tuwing duty. Kalaunan ay kinaibigan niya ang bata at tinulungan pang mahanap ang mga kamag-anak nito. Hindi alam ng marami na minsan ding naging palaboy si Mang Ariel nung kabataan niya matapos mawala ng magulang. Kaya nang makita niya ang sitwasyon ng bata, sinabi niyang ayaw niyang maranasan nito ang gutom at pakiramdam ng walang nagmamalasakit. Naging viral din ang larawan nilang magkasabay kumain sa gilid ng bangketa kung saan marami ang naantig dahil sa simpleng kabutihang ipinakita ng gwardya sa batang hindi niya kaano-ano. Sa panahon ngayon kaagapay, ipinapaalala ng kwento ni Mang Ariel na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng pera, kundi sa kakayahang magbahagi kahit kaunti lamang ang mayroon. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. Isang college student ang nasangkot sa kontrobersya matapos mahuling gumagamit ng peking ID para makapasok sa isang event ng libre sa Quezon City. Ayon sa organizers, napansin ng security ang hindi tugmang detalye sa ID ng estudyante kaya agad itong pinigil at inimbestigahan. Kalaunan, umamin ang estudyante na edited at pinrint lamang ang ID para makaiwas sa bayad sa entrance fee. Dahil dito, hindi lang siya pinatanggal sa event, kundi maaari rin siyang maharap sa karagdagang parusa mula sa paaralan at posibleng legal na reklamo dahil sa falsification of document. Maraming netizen ang nagpahayag ng pagkadismaya. Sinasabing hindi dapat ginagawang biro ang pandaraya kahit pa sa maliit lamang na layunin. Kaagapay, tandaan na ang panluloko at paggamit ng peking dokumento ay may kaakibat na seryosong kaparusahan. Ang maliit na diskarte ngayon ay maaring mauwi sa malaking problema kinabukasan. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Yan ang ating pag-highlight sa gawang kabutihan, and in case po na meron din kayong na-encounter na mga gawang kabati-bati, i-PM nyo lang kami dito sa ating official Facebook page. At sa ating pagbabalik, patuloy nating makakasama si Pastor Roman Guevara. Hindi natin pakakawalan to. Oo naman. Gigisahin. Kakausapin natin mabuti. At later on, makakasama din natin si Dr. Rico Villanueva. Isa sa ginagalang kong Bible scholars dito sa Pilipinas. Yes, paano nga ba natin na magandang pag-isipan po ang ating paksa mamaya, pagkakaiba sa politika, pagkakaisa kay Kristo. Yan po ang inyong abangan sa ating malayang talakayan sa pagbabalik ng Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas. Pag-usapan natin. Nagbabalik po ang espesyal na talakayan dito sa Oras na Pilipinas mula sa iyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo ay proud member ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang. At Pastor Eric Cortez. At Pastor A, sa panahon ngayon ay kailangan pag-usapan natin itong paksa natin ngayong umaga. Dapat lang. At hindi po kasi maikakaila na mainit at hati ang opinion
opinyon ng marami pagdating sa mga isyong pampolitika dito sa Pilipinas. Kaya dahil po dito madalas na naapektuhan hindi lamang ang ating pananaw, kundi pati ang ating relasyon sa kapwa, pamilya, kaibigan at maging sa loob po ng ating mga simbahan. At bilang mananampalataya, mahalagang itanong po natin, paano tayo mananatiling Christ-centered kahit na magkakaiba tayo ng pananaw sa politika? So paano natin maipapakita ang ating pagmamahal, biyaya at katotohanan ni Kristo sa gitna ng mga diskusyon at hindi pagkakaunawaan maging sa online? At sa ating pagtalakay po ngayon, layo nating magkaroon ng bukas, mahinahon at makadiyos na pag-uusap, hindi upang patunayan kung sino ang tama at ang mali, kundi para maipakita natin si Jesus sa paraan ng ganitong mga pagtalakay. Pakikinig, pakikitungo sa isa't isa, lalo na't ang dami nating mga hamong kinakaharap sa ating bansa. At nawa sa ating pag-uusap, maging gabay po natin ang salita ng Diyos na sa lahat ng bagay, manaig ang pag-ibig, paggalang at pagkakaisa kay Kristo, higit sa anumang kulay at panig sa politika. At kasama po natin live dito po sa ating studio si Pastor Roman Guevara, founder and spiritual leader ng Rise Up Ministries, at via Zoom si Reverend Dr. Federico Villanueva, Regional Commissioning Editor ng Langham Publishing. Magandang umaga po, Doc Rico and Pastor Roman. Pastor Roman, magandang umaga. Welcome sa Oras na Pilipinas. Good morning, Ate Heidi, Pastor Eric, at maging kay Dr. Rico. Good morning po sa lahat ng kaagapay natin na nakikinig today. Yan. Bati ka muna sa ating mga kaagapay, Dr. Rico. Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat sa imbitasyon na ito. Opo. Ang madalas na pag-uusap ngayon ako bilang pastor ay kapag nagko-comment ako sa Facebook, actually kahit sa Oras na Pilipinas, kapag nagsasalita ako tungkol sa pananaw ko, tungkol sa politika, madalas kong makita yung mga comment na, pastor ka pa naman, dapat hindi ka sumasali sa ganyan. Kayo po, Doc Rico, anong inyong pananaw tungkol dito? Yeah, actually ako din nakakarinig ng mga o nakakatanggap ng mga ganong comment. And the fact na maraming Christians kahit ngayon nananahimik lang, ibig sabihin kasi nun yung view nila ay hindi dapat nag-i-involve sa politics, no? Pero kung si Jesus ay Panginoon, no, ng lahat ng larangan, hindi lamang sa loob ng simbahan, bakit hindi tayo magsalita kahit sa larangan ng politika? At kanina nga naisip ko na parang pagka yung hindi tayo nag-i-involve bilang mga Christians, kawawa naman yung ating kinabukasan, no? Kawawa naman yung ating yung bayan, no? Kasi may problema na tapos wala kang gagawin. No? Alam mo ang mabuti, pero hindi ka magsasabi ng totoo. Sabi ng James 4:17, pagkakasala yun. No? Kaya may malaki kasing, sabihin ko lang, malaki ang pangailangan ng iglesia, mga churches sa Pilipinas na may educate pagdating sa political engagement. Negative ka agad eh. Si Pastor Roman naman ay sa Facebook, meron kayong pinost na dapat ba maging vocal ang pastor sa politika? And as far as I understand your post, tama ba pagkakaintindi ko na para sa inyo ay huwag maging vocal o mag-ingat lang? Mag-ingat, no? At ito ay sa akin, kung dapat ba ang pastor or in this case also pati mga Christians dapat ba maging vocal when it comes to the political situation in our country? Ang sagot ko talaga dun is okay lang, no? Dahil karapatan ng bawat pastor at mga Christian na mga mamamayan ng isang bansa na sumali sila. Actually nga may isang naunang article pa ako dun. Ang term na ginamit ko actually was okay lang bang lumahok? Ang pagkakaintindi ng iba, yung paglahok, agad-agad yung pagkandidato mo. Yung paglahok, it was a very general term concerning yung sumali ka doon sa political discourse. But ang sa akin is, paano ka?
mag-i-involve in the political discourse. Ang sa akin, kailangan maintindihan mo yung konteksto mo. Konteksto ng iyong ministry. And in my case, as a pastor in the Middle East, yung konteksto ng pagiging pastor sa ganong klaseng bansa. Kasi kung halimbawa, may lubos na kalayaan ang isang ordinaryong Pilipino sa bansa natin sa Pilipinas na magsalita at mag-post online ng kahit ano gusto niya sabihin concerning politics, politicians, and issues. It's not the same reality or context that we have as pastors in the Middle East. No? Kaya yung dapat, my answer to that is we should. Even as pastors, even as Christians. Pero yung papano, yun yung kailangan nating matutunan. No? At least in my case. So sa context ninyo, medyo mahigpit doon sa Middle East. Yes. No, depende pa sa bansa sa Middle East yun, na hindi na lang natin babanggitin for the purposes of also security, but merong mahigpit na mahigpit, merong mas maluwag. Pero kahit yung mga bansang mas maluwag, isa sa chine-cherish kasi nung maraming mga bansa in the Middle East, and especially countries that are part of the GCC, yung tinatawag na Gulf Cooperation Council, kung saan nandun yung majority ng Filipino OFWs worldwide. Yung security at stability ng mga bansang yan. Kaya karamihan ng mga bansa doon, may warning sila. Hindi ka pwede basta-basta mag-post on Facebook or on TikTok. Kung ipopost mo, will endanger the security and stability of that country. So it's not just about commenting on the politics and the government of those countries. It's also about commenting on the politics of your own country. Oo, kasi dahil yung mga kababayan mo, nakatira rin doon sa bansang yun. So kung halimbawa, nag-away-away yung mga Pilipino doon sa bansang yun, masisisi ka. At pwede maging basis ng mga gobyerno in the Middle East yun para mapatawag ka, and in some cases, makulong ka, and in some cases, ma-deport ka pa. Kaya sinasabi ko sa iba yung pag nasa Pilipinas ka. Pag nasa Pilipinas ka, whether you are a Filipino citizen, a pastor, or a Christian, sige, sabihin mo yung mga gusto mong sabihin. But at the same time, dahil etong pag-uusapan natin, sa totoo lang, nakaka-excite ito na at the same time also, a very emotional topic, dahil ang dami-dami na sa atin talaga rin ngayon na napaka-passionate concerning this matter, that is why it is a point of concern for the body of Christ. Yes. Diba? Oo. And in line with that, gusto kong tanungin si Dr. Rico, kung how can we characterize yung dalawang klase ng tao ngayon or ng Christians ngayon, Filipino Christians, na yung parang parehong nasa extreme. Yung diba? isa, Yung tahimik na apathy, tahimik. malay ko, pakialam ko, at yung kabila naman, activism. Yung isa apathy, yung isa activism. Dr. Rico? Oo nga, tama yun. Merong dalawa talaga na extreme, no? Pwedeng sabihin extreme yung tahimik, hindi naman siguro sa walang pakialam, iba-ibang reason, takot na, no? So, pero ibig sabihin, hindi nag-engage totally. Yun yung Yun namang isa ay parang nakatira na siya sa social media, no? Talagang hindi na natutulog, talagang grabe yung engagement niya. Yun na yung yung buhay niya, no? Yun yung I think extreme na isa na sobrang affected na pati mental health niya. Yan, hindi na nakakapag-function normal dahil sa babad na babad sa media, internet, and so on, sa social media. Yun yung dalawang extreme. So, saan tayo lulugar doon? Is there a middle ground? Ayun, yun nga, doon magiging modelo natin lagi si Kristo. No? Kasi si Kristo, nag-involve siya talaga sa politics because during his time, yung mga religious leaders, at ito yung kadalasan na pagkakamali ng pag nag-i-interpret, no? Kala niya pag Pariseo, pero mga Pariseo kaibigan din yan mga taga-Herode, mga hari. At nung panahon nila, ang high priest ang itinuturing na kumbaga representative din o leader ng Roman Empire. Kaya religious leader, pag ina-attack mo religious leader, you're attacking the politicians at that time. No? Kaya nga si Jesus, nung nagwala siya, sinabi ko rin actually nagwala siya kasi pinagtataog niya yung mga mesa at nagalit siya. Ang tawag ko sa galit niya ron ay indignation. Hindi lang basta-basta galit, no? Kundi matinding
galit. Kung babasahin niyo sa Lucas 19:47, pagkatapos niyang ginawa nun, sinikap na siyang patayin. No? Kasi yung ginawa niya yung hindi lang spiritual, kundi political din. No? Oo, kaya well, he's on the verge of extreme na eh. Kasi depende rin eh, kung sobra-sobra na yung kalokohan, kawalan ng katarungan, hindi pwedeng hindi ka rin magalit eh, no? So, ang mga Christians, masyado tayong ingat na ingat misa sa dapat poise pa rin tayo. Ano ba ibig sabihin ng pagiging Kristo? Maamo siya. Both image ni Jesus nandun eh. Maamo siya, lalo na sa mga maliliit at saka yung mga mahihirap. Pero pagdating sa mga leader ng pagsamantala, tinatawag pa niya silang brood of vipers, sa mga ahas. Yun ang nawawala sa church eh. Yung parang papunta tayo marami doon sa kabila extreme. No? Ngayon, paano mo malalaman na tumatawid ka na ron sa kabila? Ano na, sobra ng extreme. Yun ang tanong. Pero wala pa tayo doon eh. Kasi ang daming Christians. May kilala pa nga ako isang grupo, hindi ko na rin babanggitin na mga Bible school pa nga. Bawal totally mag-post. No political ano. I mean, kaya ganito ang bayan natin. Oo. Of course, kagaya sabi ni Pastor Roman kanina, depende rin sa context mo, no, sa pag nasa Middle East ka. Pero sa Pilipinas, may kalayaan tayo, tsaka ano, no? Pero masyadong, sa tingin ko parang pigil pa rin, no? Sinasabi ho kasi nila, sabi ni Jesus, my kingdom is not of this world. Kaya bakit daw tayo sasawsaw sa politika? Nung sinabi naman kasi ng Panginoon na, kaya pag nagbabasa tayo ng Biblia, dapat alamin natin saan bang text yun, no? Anong verse ba sa Bible yun, no? At pagka yun, titignan mo yung context, bakit sinabi ng Panginoon yung text na yun, no? Isa pang binibigay nila lagi na to, yung give to Caesar, di ba? What is due to Caesar, unto God, what is due to God. Yung mga ganong verses, bukod sa unawain sa sarili ng context, unawain din sa konteksto ng buong Biblia. At sa konteksto ng buong Biblia, makikita natin na pundasyon talaga ng trono ng Diyos at nakalagay yan, halimbawa sa Psalm 97, yung katarungan. Kaya nga pag nawawala yung katarungan, naliliglig, no? Shaken, galit na galit ang ating Panginoong Yesus, no? Kaya nga, mismong si Jesus, nung nandoon na siya sa templo bago siya pumasok doon, iniyakan niya yung Jerusalem na bayan niya kasi naging corrupt na yung mga officials doon. Ibig sabihin ng iniyakan, hindi natin iniyakan ng isang hindi natin mahal. Mahal niya yung kanyang bayan. At kung paano minahal ni Jesus ang bayan niya, dapat mahalin din natin ang bayan natin. Kung sinasabi natin disipulo tayo ni Kristo, maging tulad tayo ni Kristo. Kasi mahal ni Jesus ang lahat ng bayan. Mahal ni Jesus ang Pilipinas. Ngayon kung sasabihin natin, maghintay na lang tayo sa langit. Total, yun ang kingdom natin. Hindi naman tayo rito. O kaya ganito ang bansa natin ngayon. Kawawa naman talaga. Ang ganda ng point na nabanggit ni Dr. Rico. And that also reminds me, no, kung paano rin within the body of Christ, whether in the Philippines or worldwide, may kita mo yung pagkakaiba-iba concerning this matter. Dahil ang bawat Christian group, denomination, may kanya-kanyang pinapractice na hermeneutics yan. Na dapat sana kung ano yung Biblia at kung ano yung sinasabi sa Biblia, iisa lang yung pagkakaintindi. Pero dahil iba-iba yung hermeneutics ng iba't ibang mga Christian groups, denominations, pastors, kaya iba-iba yung nagiging hermeneutics at iba-iba rin yung nagiging theology. Kaya pati kung ano yung posisyon concerning paano dapat ang simbahan concerning political issues. Yung iba doon, whether they're conscious or not, they're actually guided by kung ano yung existing theology nila concerning paano ba dapat ang church sa lipunan. Diba? Ako, tulad nung nabanggit ko nga kanina dahil nabanggit ni Pastor A yung article that I wrote in my Facebook page about
dapat bang ma-involve ang mga pastors? Sinusundan kita at sa mga Facebook, church? Salamat, Pastor. At least may isa man lang na sumusunod. Dalawa kami dito. At nag-comment siya. Sabi ko, what a privilege it is na nag-comment siya. Pero isipin mo, actually nga, kanina nabanggit mo, di ba, you made dalawang extreme. Yung either yung apathetic Walang pake. or Very yung passionate. sobrang Mainit na naman. mainit. Di ba? Pero sa totoo lang, sa pananaw ko, in reality, lagi namang tatlo yan eh. Merong nandun sa extreme left or extreme right or moderate. No? Like, for example, bagamat it's a totally different scenario, but may kinalaman din dito. Sa Amerika, for instance, there's always a Democrat and there's always a Republican. Pero in the last few years, ang nagdi-determine talaga kung sino nagiging presidente sa Amerika are the moderates. Kung paano yung mga moderate mag-shift ngayon to a Democrat or mag-shift to a Republican. Pero what is interesting is yung kahit anong mangyari, yung Republican sa Amerika, Republican yun. Yung Democrat sa Amerika, Democrat yun. Paminsan-minsan lang nag-shift yun. But may nag-i-exist na mga moderates or independents. No? And you classify yourself as a moderate. Siguro in that sense, no? Kung pagbalik naman dito sa Pilipinas, 'di ba? It's not that I am more of on this side or more on that side. At saka in different scenarios. For instance, etong scenario na ito, baka nga ma-offend pa yung mga dun sa side na to pag sinabi silang extreme sila kasi baka sa kanilang pananaw hindi sila extreme. No, they're just viewing a certain reality in a certain way. And this is also Doc Rico, actually I want to ask him, what fascinates me about politics even in the Philippines, for instance. Even in the last elections, yung 2022. presidential elections 2022. No, even kasi in the Middle East Pagkausap mo itong particular person na to na inclined to this particular candidate. Ano yun engineer yun, doktor yun, matalino yun. Pero kahit anong usap mo dun, kung ano yung pananaw niya tungkol doon sa politician na yun, Hindi matitibag. ay oo. Ganun din dun sa kabila. No? Kung sino man yung inaano niya, sinusuportahan niya. Ano rin yun? Scholar din yun. Summa cum laude din yun. Pero they literally view what is existing dun sa lens nung politician na sinusuportahan nila. And in a very emotional and passionate way. Which is why, remember, during the 2022 elections, di ba, yan yung ang daming group chats, mga nag-leave the group, whether family yan, or church yan, at kung ano-ano. Lalo na, and this is also one of the things I want to ask Doc Rico, kasi nabanggit niya kanina to yung maraming hindi kaya yung actual engagement, lalo na pag confrontation. Iba yung tapang sa social media yung pag nagpo-post. Iba yung pag nagdi-debate na tayong dalawa. Iba yung pag naghaharap na tayong dalawa. May mga tao na pag totally opposite yung view nila, mag-iinsultuhan na. Kay si ganyan, Below the belt. bobo sila ganito, engot sila ganyan, kasi ba't ito yung stand nila, di ba? So again, my question kay Doc Rico as an academician is bakit kaya ganun, Lalo na even among Christians, di ba? Mamaya, banatan pa ng mga verses yan. Hindi lang yun. Bawat grupo yan, may verse natatay yan. yung pagka-Kristyano. Kristyano ka pa naman or Kristyano ka ba talaga? Exactly. Oo. Doc Rico, Naging clear ba yung tanong ko kay Doc Rico? Dahil ko sinabi. lalim din ang iniisip ni Doc. Maliwanag din naman. Pero gusto kong ibahagi yung aking sariling karanasan din, nung panahon ng, actually kasagsagan yun ng 2019 yun, o 2016 nung panahon ng nakaraang administrasyon, Nung panahon na yun, pag nagpo-post ako talaga against the other part, sabihin ko na panahon ng mga war on drugs, ganun. At talagang pumupunta sa akin, malaya na kapag pahayag. Sagutan kami ng mga Pero sa paraan na, I would say, hindi naman may one time lang na siguro nagkainitan, ganun. Pero ang ganda kasi nagkakapaliwanag, hindi lang yun. Ang dami pala nanonood, nagbabantay. So may pagkakataon ako noon na mag-educate. Excited ako noon. Maraming abanger.
Oo, hindi katulad ngayon pag nag-post ako tahimik na parang kanya-kanya na. Maganda kasi noon, ng mga panahon ng 2019, in a way na may mga pastor doon na mga high-ranking pa sa ibang denomination na magko-comment sa akin, no? Tapos may dati ko pang disciple, mabaging mga miyembro, estudyante sa ano. So, hindi talaga sila matitinag din. Pero at least, nababanggit ko sa kanila yung view. Somehow, ay may iba palang pananaw. Ganon. So, isang paraan sana yun na maganda din na kung wag lang aabot dun sa debate na ano, meron talaga kasi diyan hindi magbabago pero at least na ipapahayag yung katotohanan doon sa pananaw mo at least no, sa pananaw natin. Ang yun siguro yun muna ang pwede kong ibahagi doon na ibahagi natin yung salita ng Diyos. Tsaka siguro isa pa yung ang pinaka-goal natin naman hindi naman yung actually manalo. No? Kasi kung titingnan mo yung Panginoong Hesus nga, talaga nagturo siya, galing niya magturo. Wala rin naman naniwala, pinatay pa nga siya. No? So our goal is not really to win no? The argument there, but to declare the truth. No? Sabihin mo ito yung katotohanan, hopefully with gentleness and love, no? And sometimes with courage. No? Kasi ano na to labanan na po ito labanan na talaga. I mean, yung kampon ng mga demonyo, kampon ng mga anghel, kung sino-sino pa nandiyan ka na kung saan kalalan. Kaya we are in a battle. Mm-hmm. How do we fight? That's a good question. No? Well, ako, sinasabi ko sa Facebook wall ko, wala akong problema kung hindi sumang-ayon yung tao sa akin. As long as they disagree, agreeably. Kapag yung nagkatawagan na ng kung ano-ano, hindi ko na pinapatulan or winawarningan ko privately. Pag nagpilit pa rin, then unfollow. At may pagkakataon na meaning ko, meron na rin ako in-unfriend at saka binlock. Kasi I have to protect my mental health also, my peace. No? Tama. Opo, pero pastor, si Pastor Roman, may yung post, no? Ako, ito mahirap sa mga post, pinabalik no? O, sabi ninyo, ang challenge sa pastor, he will be risking his pastoral ministry unnecessarily kasi iba-iba nga daw yung gustong politiko ng congregation at pa naging sobrang vocal niya sa politika, it is possible and it has happened many times na nakakaroon ng division. So, paano natin i-handle ito, Pastor? Well, in my case, for instance, no, I speak for myself, 'di ba? Sa akin, pag nagpi-preach ako sa gawain, I make it a point. Walang kinalaman yung political position ko do sa preaching ko. Always yung preaching ko, I really pray to the Lord, will be about what God wants me to share to the congregation concerning the spiritual life of the church and the community. But when it comes to yung views ko politically, pwede akong magkaroon ng private conversations with my leaders, with my members, ganyan. Pero, iniingatan ko talaga at many times pa nga, pinipigilan ko sarili ko dahil pinag-iisipan ko mabuti ano yung magiging impact nito dun sa kongregasyon na pinagkatiwala sa akin. Yun din yung sinasabi ko about ano ba yung context mo diba? Ano yung context mo bilang pastor nung kongregasyon mo? So sa akin, ang number one calling ko is to be a pastor of this church. Kaya ang iniisip ko yung sitwasyon ng aking kongregasyon. But then again also, hindi pare-pareho din ang context ng bawat pastor. May pastor na nagpapastor ng isang simple at maliit na kongregasyon. Kung halimbawa isang simple at maliit na kongregasyon yun, tapos malalaman mo dun sa kongregasyon mo, let's say kadalasan maraming mga churches, whether in the Philippines or in the Middle East or even in the United States, hindi naman lumalampas ang 100 yan Yung mga mega churches, mga mga rare yan, pero kadalasan pa rin ang mga majority ng churches below 100 yan. Yeah, around 50 actually. Oo, baka nga 50 pa. Isipin mo na lang yung practical side nun. Yung palang isang bahagi ng congregation mo is for this particular group of people. Diba? And then ikaw bilang pastor ng congregation na yun, rinatrat mo yun. Dahil sa level of emotional involvement ng maraming mga tao on whatever side they belong, posible talaga na bukod sa yung mga miyembro mo
will be angered because sobra ka naging vocal against the politician that they prefer, posible na mawala yun. Ngayon, ang tanong mo sa sarili mo is, ready ka ba dun? Ready ka ba na si 50 na lang yung miyembro mo? Tapos dahil aalis doon sa pa. posisyon mo dun sa politics mo, edi 20 na lang matitira. Now, some people, and no offense meant to people who are, and even pastors who are very vocal, sila, in some sense, parang that doesn't necessarily matter them on a very personal level. When I'm saying on a very personal level, sweldo, yung pambuhay ng pamilya niya, 'di ba? So siya, meron siyang kalayaan na, sige, I will post what I want. Or let's say he's a pastor of a larger church. Let's say it's 500, 1,000. So kung meron mga a particular group of people within his congregation na na-offend sa sobrang niyang pagiging vocal, attacking, let's say, not just the politician, but yung circumstance. Kasi ngayon hinihingi kasi na tumayo ka somewhere sa pagkakaintindi kung sino yung nagsasabi ng totoo, which sana hindi ko makalimutan, may sasabihin ako tungkol dyan kung sino yung nagsasabi talaga ng totoo. Pero yun nga, pag halimbawa you have a larger congregation, di ko may mawalaman, kahit paano on a practical level, mabubuhay ka pa rin. Mabubuhay pa rin yung anak mo, mabubuhay pa rin yung pamilya mo. Diba? Kaya depende pa rin talaga yan sa context kung paano ka nagiging mas malay. In fact, in other parts of the world, minsan may mga napakatapang na either politician or even a pastor. Pero pag halimbawa, may nag-death threat na sa pamilya niya, nag-death threat sa anak niya, tumitikom din ang bibig nun . Kasi bigla nare-realize niya na, how much can I bear to do this? Kaya with all due respect also to those that in spite of that, pinaglaban pa rin nila yung pananaw nila sa katotohanan. Kaya nga di ba nga, nagiging extraordinary people yun in terms of how they became martyrs in certain situations. But then, para lang hindi ko makalimutan yung isang naisip ko is, Sino nagsasabi ang problema, ng totoo? sino kasi talaga nagsasabi ng totoo? How much do we really know concerning what is the truth concerning what is happening? Kasi for example, lahat naman ng pastor, Christians, churches will agree we're for the truth. Lahat ng mga pastors, Christians, we're against graft and corruption. We're against these scandals that are happening in the government. Kaso ang problema rin ng marami is, sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo? Ano ba yung alam natin at ano yung hindi rin natin alam? And Cannot see the whole picture kasi. yes. Oo. May mga ilan na sa nababasa nila, inside information siguro nila, but the mass majority of people, hindi naman Kasi even social media, like nabanggit ni Pastor A kanina, di ba? Meron siyang mga in-unfriend na or mga blinak. Kasi Yung naging abusive. nag-abusive sa pagko-comment sa kanya. But that is the world that we live in right now. When you post a video, write something on social media, Facebook, TikTok, and others, may algorithms na yan na tinatapon sa mga similarly related ang interest. Kahit hindi mo nga follower minsan nga kahit napaka-moderate na ng position mo hindi ka talaga mawawalan na magbabash sa'yo or totally opposite of your view. Diba? Pero ikaw, tinutungtungan mo yung pinaniniwalaan mo na ito yung katotohanan Ito yung pinaniniwalaan mo na the truth. And that is why this is now the challenge. Paano talaga natin malaman yung buong katotohanan sa lahat ng nangyayari? Doc Rico. Si Pastor, nabanggit mo yan, napakalaking issue ngayon, yung katotohanan. Yan. At bilang mga followers ni Christ talaga, yun ang dapat nating concern, di ba? Dahil si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Yun yung parang middle name ng Christian, if we were katotohanan. Kaya, tama yun, dapat concern talaga ng mga Christian yan. Isang problem lang natin, katulad na nabanggit mo, ay paano natin, sino nagsasabi ng totoo, no? Because Doc Rico, sorry lang po because we have lived long enough to have known how whether in our country or even in America and other parts of the world, politicians have lied to us, to our face, even with so-called evidences. They've gone to wars with lies. Even so-called Christian politicians. Exactly. Which makes it worse. Diba? Makes it worse kasi ang taas na expectation mo dun sa
Christian politician eh. I remember 30 plus years ago when I was starting in the ministry, yun yung pinagpipray ng marami. Marami sanang Christians ang makapasok sa gobyerno at politika. Diba? Sorry, Doc, to have cut you. Okay lang. Pero yung ngayon, dahil si Kristo yung katotohanan, dapat maging concern natin. Kaya lang may mga Christian kasi, at natural lang naman yun na mamaramdaman mo yun. Hindi na natin na mamalalaman yung katotohanan. So why pursue it? That's the wrong one, I think. Because dapat ang mga Christians, sila yung number one na nagsasearch for truth. At meron namang paraan. Sa pag-aaral ng mga philosophers, hindi na posibleng malaman yung whole truth. No? Kasi lahat ng truth ay nanggagaling ka sa iba-ibang anggulo. But at least may makikita ka pa rin katotohanan eh. Particularly sa isang bagay. The whole truth and nothing but the truth, diba, sa hukuman. Ang hindi mo na talaga ma-discover siguro yung talaga yung perfect truth. No? Mahirap na yun. No? Lalo ngayon, dami mga fake news. Pero hindi dapat yun magpigil sa atin na hindi na magsumikap naman na magbasa, no? Mag-research, no? Tapos mag-rely na lang sa mga TikTok. Ay, kaya ngayon nagiging problema o kaya yung mga sino lang. Yung mga reliable, no? Ang problema, parang yung mga Christian group, wala tayong coordinated na sana yung mga Christians o yung mga churches, merong attempt na alamin katotohanan. Tapos ito yung i-promote. Na ito yung katotohanan na pinagsikapan naming maabot sa abot lang na makakaya namin. So help us God. Ganon. But I think yun ang maganda dapat na gawin. Alamin yung katotohanan na yun sa kaya na. Kaysa yung kabila na, well, hindi na naman natin malalaman talagang katotohanan. So anong gagawin natin? Hayaan na lamang natin yung So, meanwhile, yung mga nagkakalat na mga fake news, high-tech, no? Bilyon-bilyon pa mga pera niyan, no? Sumikap silang magkalat ng kasinungalingan. Ngayon, hindi mo na malalabanan yun. Kaya ngayong kasinungalingan, lalabanan mo yun ng katotohanan. Oo. By searching what is truth. But I think ang sinasabi ni Pastor Roman, Doc Rico, ay yung wala kang pinapaborang politiko. Pero kung isyong political, pwede tayo mag-usap dyan. Sabi nga ni Erwin Yusap, di ba? Alam mo, great minds look alike. No, agree ako sa kanya eh. Si Erwin. Kamukha niya eh. Asawa ni Ann Curtis. Oo, kamukha niya eh. Talaga naman eh. Diba? Ang sabi niya, ano ka? Sa quotation. Ano ka? Akala mo kung sinong philosopher ang isa-site niya. Ang sabi niya, okay lang magkaiba sa opinion eh. Pero pag nag-cross na sa boundaries ng morality, ibang usapan na yon. And I think doon dapat tumindig ang pastor, ang Christian, na meron kang pinapaboran. Lahat tayo may pinapaboran, merong ayaw, dahil siguro hindi mo gusto paano siya magsalita. Pero that's besides the point. Ang issue ay, ano ba yung ating morality? Ano yung standard natin? Doon natin susukatin. Yung core mo, kailangan maging malinaw ano yung core ng pagkatao mo, pagka-Christian mo, and you remember that. Parang dapat identified yung mga non-negotiables mo. Okay? That even if kaharap nun yung mga politicians or groups that you prefer. Pero pag halimbawa, nakikita mo na yung kilos, salita, galaw nito mga to is contrary to your core. To who you are as a person, as a human being, and now as a Christian. Then nasa na ngayon yung ano mo, di ba? Doc Rico, you're saying something po. Oo nga, yung core. Speaking of core, dun sa Matthew 23:23, may tatlong hinahanap si Jesus sa mga leaders nung panahon nila. Kaya galit na galit siya kasi hindi niya nakita. Yung una sa Matthew 23:23 is katarungan. Non-negotiable yun. No? Pangalawa, kahabagan, mercy. Tapos yung pangatlo, katapatan. No? Yun yung kalaban naman ng katarungan. Kaya kung ang isang Kristiyano, itinuturing niya na tagasunod siya ni Kristo, tapos may nakikita siyang kawalan ng katarungan, di ba? Katulad ng mga pinapatay na lang, walang due process. Pero pag mayaman naman, lahat ng due process, no? Nakakatakas pa nga no? Hindi nahuhuli, no?
galit ka dapat doon. Kasi galit si Jesus doon. Ay Matthew 23 yung context noon. 6 na beses niyang binanggit yung hipokrito kayo, no? Mapagkunwari kayo, tapos sa dulo, mga lahi kayo ng ulupong. Yun ang nawawala sa atin. Ba't hindi tayo, sabi nga ni C.S. Lewis, no? Pag nawawala yung indignation, alarming yun eh. Tapos pangalawa, habag. Malalaman mo kagad kung isang tao ay may takot sa Diyos. Tanungin mo, mayroon ba siyang mercy? I mean, ipapasabog niya kaagad isang bansa, papatay niya yung mga bata, tapos maka-Diyos pa yon, kahit hawak pa niya 10,000 Biblia, wala siyang habag eh. Tapos yung pangatlo, yung katapatan. No? Kung sinungaling, no? Very clear na yun. Kahit napaluhod-luhod pa, oo. Kahit ang dami pa mga pastor, mga bishop na nagpipray sa kanya, sa paningin ni Jesus, di ba, kaya liwanag sabi ni Jesus, di ba, sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, no? Makapasok sa karya na akin, kundi lang gumagawa ng kalooban. Pati rin yung mga na nagpapalayas ng demonyo, Lord, nag-preach kami. Kaya ngayon mga kapatid, ang nakikita ko rito, bakit yung mga politiko, kahit si Sara Duterte, nung siya ay nagsabi na siya kakandidato, gumamit siya ng Proverbs, no? Proverbs 18:19 ba yun? Why do politicians, why do these people in power, even Duterte himself, President Duterte, no? Ecclesiastes 3 ginamit niya. Kahit sa war on drugs, meron akong article na sinulat yan, no? Anong talata sa Biblia ang ginamit sa Dutertismo? Mga pastor, ginagamit lahat ang Biblia. Bakit? Sapagkat ang Biblia nananatili pa ring makapangyarihang source sa Pilipinas. Ayon sa isang survey, 82% ng mga Pilipino, they see the Bible as the actual word of God, literal. Kaya matatalino yung mga senador na yan, mga nasa power yan. They are using it kasi alam nila na napakalaki na impluwensya ng Bible. Kaya kailangan labanan natin yung mga pastor na yan tsaka yung mga yan kasi binabastos nila, no? Binabastos nila, ginagamit na nila salita ng Diyos. Kaya ako nagagalit eh. Alam mo, hindi dapat na ganito yung ginagawa sa salita ng Diyos. Sabi nga ng Ten Commandments, diba? Thou shalt not use the name of the Lord your God in vain. Salita na yan ng Diyos. Ang tawag sa mga yan eh, mga walang hiya eh. Ako nagsasalita na ako ng ganito kasi si Jesus mismo nagsalita ng lahi ng ulupong. Actually, yung lahi ng ulupong, nung ancient time, may paniniwala sila na yung ulupong para makalabas siya, pinapatay niya yung kanyang ina. Parent eater yan. Kaya pag tinawag mo ang isang tao ng anak ng ulupong, no? Brood of vipers, mahigit pa yan sa pagmumura halos. No? Yun ang hindi ko nakikita sa church natin ngayon. Yung si Jesus na galit sa kawalan ng katarungan, pagka wala kang habag, at saka yung sinungaling ka. Wala eh. Masyadong, ang mga preaching, halimbawa sa mga mega church, masyadong poise eh, pa-cute. Mga kapatid, hindi na tayo yung nasa panahon na okay lang yung nangyayari. No! Sobra na yung nangyayari rito. Well, kaya kung may aaway sa akin, okay lang. No? Kasi, panahon na to eh. Kaya nga sabi niyo, diba, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross. Are you willing to die? Parang hindi kasi tayo as Filipinos sanay. Hindi Hindi tayo very confrontational. confrontational. Hindi tayo ma-rebuke na lahi. Kahit hindi totoo yun. Kung titignan mo talaga? yung mga Pilipino ngayon sa social media, hindi na ganun. Hindi, iba ho May yung siguro yung persona. traditional, pero ngayon tingnan mo yung mga nasa Vocal kabilang na. panig, sobrang tatapa. Ang problema, yung mga nasa kabilang side, ano ba, yung sabi nga kadiliman at yun, Kasamaan. sila yung matatapan. Oo. Pero yung mga kaliwanagan, nagtatago. Kimi. I understand Pastor Roman. He's not saying don't be vocal. Kaya lang, not on the pulpit, but kung kakusapin ka ng iyong kaanib. Kasi may nakausap ako isang newspaper columnist dyan eh. Of course, he's encouraging me with what I'm doing. I'm very vocal. Pero sabi niya, pwede naman ng pastor hindi vocal, pero sana ginagabayan niya yung mga miyembro niya patungkol sa issue na to. How do you do that, Pastor Man? Hindi man kayo vocal publicly sa pulpit. How do you counsel them? What do you tell them? Una, yung tinuturuan mo ang mga tao na mag-usap. Diba? Yun din kasi ang isa sa naging problema ng maraming
pamilya, maraming mga churches, or maraming nasa online. Yung pwede naman tayong magkakaiba ng posisyon o pagkakaintindi, pero kung marunong tayong mag-usap, yun ang mahalaga. So when I say as a pastor, I preach in my church. May mga tao pumupunta sa church kasi malinaw pag Sunday mag-worship ako. Malinaw pag Sunday makikinig ako ng Word of God. Kung ano yung mensahe ng Lord para sa akin. Now, there have been cases na may mga churches or denominations na sobra namang involved yung pastor nila sa politics or their entire group in a particular political When you position. say involved, sumasama sa rally, ganun ba? O Yes. tinabagay sa pulpit? Sumasama sa rally at talagang may mga politicians within their group. Ang kino-complain na nung mga uma-attend sa church nila, hindi na word of God yung naririnig pag Sunday preaching. Kung hindi yung political position na binalot sa mga verses. So yun yung ibig ko sabihin na pag ikaw, pastor ka, preacher ka, nandun ka sa church, Sunday worship service, for instance, or Bible study, may expectation ng mga tao ba sila pumupunta dun eh. Mag-worship sa Lord at makapakinig ng Word of God. But it doesn't mean I don't want people to be politically engaged or that I am myself, I'm not politically engaged. So I talk to our people, I talk to our leaders, I talk to our members, I listen. Pag may mga ang problema lang kasi, let's say for instance, sa social media, no, kanina nabanggit ni Doc, kasi sabi ni Ate Heidi, ang Pilipino takot sa confrontation. Personal. Kaya nga yung social media naging mabuti sa Pilipino. Kasi yung social media hindi harapan. Kaya ang Pwede daming, ka pang magkubli sa ibang pagkatao. Oo, ang tapang-tapang ng marami. Pag nakikipag-comment, yung iba nga, nag-iimbento pa ng troll account. Yes. Diba? Minsan may isang grabe yung sinabi sa'yo. Nung chinek mo yung profile niya, sino to? Uni walang follower, walang picture, walang friend. O may picture mo pero alam mong peki siya. Lalo na sa panahon ngayon ng AI. At saka, Pastor A, sa totoo lang, sa panahon nga ngayon, kahit may mga negative at pangit na komento o may wag mo nang ibablock yun, hayaan mo na yun. Kasi para lalo mag-viral yung post mo. Na malaking bagay yun na may ganong engagement. Nung araw, ang mga born again o ang mga Pilipino, pag nagpo-post, may pinost. Ang gusto lang nilang kinokomment ng mga tao sa baba, praise the Lord, amen, hallelujah. Hindi nagba-viral yun. Kasi nga, walang engagement. Kaya Nandun lang sa loob ng community. Oo. Ang binablock ko lang yung bastos na. Kahit Pero na nga yun, hayaan mo na siya. Kasi Hayaan mo na. para ma-expose siya. Kasi hindi naman ikaw ang bastos eh. Siya yung bastos May eh. point. Oo. Ang lagi kong puntos dyan, basta kung yung point ko matino, it will stand on its own. Kahit sino pa yung mag-bash sa kanya, kahit marami pang mga sinabi kung sino-sino, kung naniniwala ako doon sa punto ko, it will stand on its own. At mabuti na rin yun kasi para, although I respect your position, ako halimbawa gusto mo i-block ka 10 friend. Buti na lang. Friend ko lang sa'yo, bablock na kita. Buti hindi ko pa nasasagot yung position mo. So yun na nga. Pero ang point ko lang is, ayoko rin naman na yung aking wall ay maging echo chamber. Yung tay-tay lang, nag-uusap at pare-pareho lang na opinion. Doc Rico. Oo. Nabanggit, pumasok na sa isip ko rin yung non-negotiable, no? Ano ba yung mga issues na nakakahanda tayong parang maghiwalay, no? Kasi may verse sa Bible din na good point. Wag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Very strong, no, sa Matthew 10:34. Sabi niya, na parito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae, ang kanyang ina, so family na nag-aaway-away dito, no? Tapos sabi niya, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Halimbawa, so may isang tao na napatunayan na pumapatay talaga, no? Tapos sinusuportahan pa yan ng kapatid ko sa Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon ay katarungan, no? Kahabagan, tsaka Kaya paano gagawin ngayon yun? Although nakikita ko yung sinasabi ni Pastor Eric din kanina, no, na parang gusto natin na maging mahinahon sa church, pagkaroon ng pagkakaisa. Pero not to the point naman na parang matotolerate na natin yung mga mali. Kasi
paano na ngayon sa atin sasabihin na mahal natin ang Panginoon? At yun ang problema sa bayan natin. Mas mahal pa yung tatay kaysa kay Jesus. May sabi sa akin noon, one time nag-post ako, yung how do we pray, for President Duterte sa ICC. So gumamit ako ng medyo hard, pero nasa Bible naman yung imprecatory prayer. Nag-react yung isang taga Davao, At ang sabi niya, kahit ano naman sama niyan, magsalita, ganyan lang magsalita siya. Pero siya si Tatay Digong. Kita niyo yung word na ginagamit, Tatay. And that reminded me, Sabi ni Jesus, diba, ang umibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin. So mahal, kahit naman totoo ko ang ama, totoo nating kamag-anak, diba? Kung mali na yung ginagawa, sasabihin ko sa kanya. And I will not agree with even, wife o husband o kung mali na. Kasi pagka ganun, idolatry na yun. Yun ang nagiging problema. Kasi mas mahal mo na yun. At isa pa problema sa bayan natin, regionalistic, Porkit taga rito ka sa north, kaya boboto mo yung nasa na yun. Masyadong maraming kaya sabi ko nga, ang daming Kristiyano rito sa Pilipinas, Christian nation nga tayo Pero hindi marami po ang hindi katulad kay Kristo. Hindi nakahanda talagang sumunod kay Kristo. So, on a practical note, bring it down do sa level ng church. Sabi nyo, gusto mo sila mag-usap. How do you mediate ngayon kung makita mo na may mga miyembro talagang matindi na ang balitaktakan? Sa inyo, sa church nyo, anong ginagawa yan, Pastor Roman? Well, bukod sa pag-pray mo ng matindi yan. Kasi pag ang mga tao at the height na ng kanilang pag-share tungkol sa ganito at sa mga nangyayari, naku, talaga naman, ang daming pwedeng may nangyaring ganyan sa inyo? Oo, nangyari na yan. At nangyayari rin even as of this point. Kaya, again, as a pastor, I would have to shield the ministry, in terms of pag-practice ng worship team mo, yun ng yun yan, pag Bible study yun, yan. Pagkatapos, bahala kayo sa buhay ninyo. Paano nyo? Nag-away before the practice, tas ang kakantahin, I love you in the love of the Lord. At saka, again, I go back dun sa, I think I said earlier in the program, what remains is what is a mystery to me to this day is, you have this political position, you have this faith, you have this political position that is totally different from hers, but the same faith. But you view a particular politician and a circumstance with totally different lens and understanding. Brought about probably by a lot of things, including yung sinabi ni Doc na regional. Where you come from, regional. Pero minsan beyond that may studies, I'm sure you guys are aware of this, yung paano we are predisposed to certain things that probably influences us to think and react to certain things in a certain way. That's why some people become liberal and why some people become conservative. Or in the case of our country, why some people are for this particular politician na kahit talimbawa mura ng mura yun pero sa kanya he can set that aside. Or nabalitaan mo na pumatay yun but you can set that aside. Or for instance, etong ganitong klaseng mga politicians, kasi even in my own family nakita ko sa clan namin, ang laki rin ng clan namin, puro mga pastor din yun Pero paano in my clan alone, lalo na sa Pilipinas pa naman, ang presidential election, plural di ba? Multi-party system In my family alone, isang katerba yan na ito yung binoboto. Pero pag ina-analyze ko siya from afar, kasi I live nga in Dubai, I've lived there for 17 years. Pag ina-analyze ko from afar, parang kahit anong mangyari, yung position ni family member A will always go to this kind of politician. Sa totoo lang. Nagkataon lang na nagpalit yung personalidad. Parang kahit anong mangyari, this particular family member will always go to politician B. Kahit palitan mo yung personalidad. Naka-default. Oo. I don't want to be that simplistic, but
It's just really a mystery to me why that is the case. So, ngayon, pag magtatalo kayo concerning, again, the truth, all of them will say that they have a portion of the truth. Lalo na in this day and age of social media that we are influenced by algorithms. So, sa isang pindot mo, let's say for a particular candidate, isasuggest na sa'yo lahat nung pro dun. Actually, kahit Kaya na hindi mo nabibrainwash pindutin ka. Oo, kahit hindi mo pindutin. Narinig lang na sinabi mo. Nakikinig. Oo, nakikinig ang cellphone natin. Totoo yan. So, Totoo yan. paano magkakaroon ng unity kahit hindi pare-pareho ng pananaw? Unity in diversity. Or unity is not uniformity. Oo. So, paano pa rin mapapanatiling na buo yung clan at magre-reunion pa rin kayo? Sa strength ng leadership. Kung sino man na nagli-lead ng clan mo at nagli-lead for instance ng church mo or in this case nagli-lead ng community mo o nagli-lead ng country, doon ngayon doon lilitaw muli yung kahalagahan ng leadership. Kasi if you lead, you will influence even those that thinks differently from you. Doon mo nga minsan makikita yung husay ng leadership. Kung paanong kahit totally ayaw sa'yo, opposites of view sa'yo, pero dahil sa kabuuan ng pagka-leader mo, magsasubmit pa rin sa iyo. Di ba? Doc Rico. Gusto ko sana na push back doon. No? Although gusto natin yung unity, pero kasi sa Bible, may mga times na hindi yun ang highest virtue. Hindi yun ang highest virtue. Halimbawa, yung katulad sa bansa, unity, tumatawag sila. May unity, di ba? But unity on what? Saan ba tayo magkakaisa? Okay, magkaisa tayo dito. Depende yan, no? So, yung babalikan ko lagi yung core values, no? Kasi may mga churches na nagkakahiwalay dahil sa yung isa hindi nag-speak in tongues, mga minor doctrines halimbawa, no? Hindi, sa tingin ko hindi dapat naghihiwalay sila. Pero may mga issues na non-negotiable eh. Halimbawa yung, ganito pa rin ang stand namin eh. Teka lang, tungkol na yan sa katarungan eh. So, I think may mga issues na masyadong malaki na worth dividing. Kaya bumabalik ako rin sa controversial verse ni Jesus, diba, na I came not to bring peace, no? But sword din minsan. Kasi minsan sa pagsunod mo sa Lord, may mga times na ayawan ka ng tao, i-reject ka ng mga tao, babalik tayo sa mga ganun. No? Of course, you will do everything no sa church na ma-maintain yung unity at may mga members. Pagdating sa mga members, talagang dapat gentle tayo. No? At lalo na depende sa narating din nila. Pero halimbawa sa mga katulad ng mga nasa power na at aral, sa mga kilala mga eskwelahan pa naman, tapos outright talaga nagsisinungaling. Ayun talagang dapat labanan na yung ganun. Hingan ka na rin namin, Dr. Rico, ng iyong closing statement. Any challenge or reminder sa mga kaagapay natin, lalong-lalo na sa critical na panahon ngayon sa ating pagka-Pilipino? Salamat ulit. No? Sa critical na panahon na ito sa kasaysayan natin, dito mas matetest talaga yung ating tunay na pagka-Kristiyano. At dito talaga sana makita na tagasunod tayo ni Kristo at hindi ng anumang particular na tao. No? Kasi ang tawag nga sa ating bansa ay Christian nation. No? Pero bakit ganito ang ating bayan? I think isa sa mga dahilan doon ay dahil hindi talaga natin sinusunod ang ating Panginoon. Meron tinatawag si Jaime Bulatao na split level Christianity, yung sa pangalan lang, no? Pero yung totoo ay wala pa talaga yung pagka-Kristiyano. Hindi lang po ito sa mga Katoliko, pati po sa mga born-again Christians. No? Pagka hindi natin sinusunod yung tungkol sa katarungan, kahabagan, at saka yung katapatan na laban sa kasinungalingan, magtanong tayo baka hindi pa talaga tayo sumusunod kay Kristo. Kristiyano lang tayo sa pangalan, pero hindi talaga tayo tagasunod ni Kristo. Salamat po. Maraming salamat po, Reverend Dr. Federico Villanueva. Mabuhay po kayo at bitin yung oras. Sana po'y masundan pa ang mga ganitong nakakapukaw na talakayan dito po sa Salamat po. DZAS. God bless you, Dr. Rico.
Thank you Yan. po. Yan. At ang ating Pastor Roman, talagang napakayaman na ng karanasan and of course ng exposure niya. Exciting yung topic eh. Diba? Kasi kahit na ang lalayo ng mga kababayan natin, napaka-engage nila sa mga panahong ito. And Pastor Roman, ano naman ang iyong mga paalala kung paano nga ba tayo dapat na maging ilaw at asin ng sanlibutan ng bayang Pilipinas sa mga panahong ito? Una muna, I'm a pastor na nagpapastor ng kongregasyon sa Middle East. And I would always remind pastors na may calling tayo to shepherd the flock na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya kahit gaano ka-intense yung sitwasyon sa politika, especially in the Philippines, hindi naman sa wala tayong opinion at hindi sa wag tayong mag-engage. Pero wag lang natin kakalimutan na we are called to preach the gospel message of Jesus Christ and to disciple people of all nations. But that being said, though I've been based in the Middle East for 17 years, pero yung ministry ko nagsimula 30 plus years ago, ang pangalan, Rise Up Philippines. At isa sa adhikain ng ministry na ito nung nagsimula 30 plus years ago, kung paano magamit ang mga Kristiyanong kabataan, ang simbahan, paano ang bansa natin bumangon at maging isang mas magandang bansa. Yun yung simulain ng ministry na ito. Paano magkaroon ng Rise Up Philippines. And that is why my encouragement and challenge also to anyone na kung nakarating ka doon sa punto na naniniwala ka, ito yung tama, ito yung katotohanan. Hindi mo lang siya panindigan, hindi ka lang maging vocal tungkol sa kanya, but I challenge not just pastors, Christians, but even those who are leading movements right now. Lead well and win. Kasi kung naniniwala ka pala na nandun ka sa katotohanan, hindi talaga sapat lang na maging vocal ka dyan. Mhm. Ipaglaban mo hanggang finish line to the point that all of the sacrifices, all of the relational divisions, all of the bashing, they've been all worth it because yung dulo, nanalo yung nandun sa tama at katotohanan. Thank you po, Ate Heidi and Doc Rico and Pastor Ray. Yan, naku, salamat Pastor Roman Guevara. Huwag mo ko iababla ka, friends tayo Gusto ko nga mag-ano tayo doon para pareho tayo mag-viral. Napakaganda ng Pero ating tama yun. usapan, di ba? Na sa lahat ng ito, kahit sa usaping pangpolitika, kung paano tayo nagre-respond dito, ang ehemplo pa rin natin si Jesus. Tama. Di ba? Pakita pa rin natin ng Panginoon sa gitna ng ating Oo. pagkakaiba. Online and offline. Yes. And hihilangan na rin natin si Yes. Pastor Roman to close us in prayer and to dedicate our nation sa kamay ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Sige po. Aming Diyos at aming Ama, salamat sa naging pag-uusap naming apat tungkol sa mga nagaganap sa aming bayan. At pare-pareho po kaming nalulungkot sa mga pangit na nagaganap sa aming bansa, sa aming lipunan, sa aming gobyerno. At patuloy kaming nananalangin, Panginoon, na ma-expose at makulong ang lahat ng mga korap sa aming pamahalaan. At magkaroon na kami ng mga tunay na mga matitinong mga leaders na siyang gagamitin mo, Panginoon, upang ang bansa namin, in our lifetime, makita po talaga namin na mag-rise up. Hindi kami nawawala ng pag-asa, Panginoon. Hindi kami nawawala ng pag-asa. Nothing is impossible with our God. Siya ka po. That even in this time of great divisions, even amongst our families, amongst our churches, amongst our people, naniniwala po kami, Panginoon, na darating pa rin yung panahon na mayu-unite kami sa tama, mayu-unite kami sa liwanag, mayu-unite kami sa katotohanan na nanggagaling sa inyo. And so we lift to you, Lord God, not only the things that we discussed, the people who heard us, watched us, na pati sila, Panginoon, magkaroon ng revival, magkaroon ng enlightenment sa kanilang political positions, that they will be guided by the Holy Spirit
to stand on what is right and to fight for what is right. We give you glory, Lord, because we know eventually our country, our nation, the Philippines will rise up. As we pray all of this, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, Amen. Amen and amen. Maraming salamat, Pastor Roman Thank you Guevara. At yan po ang ating kaagapay mula po sa Rise Up Ministries, and of course, nasusubaybayan din natin sa serbisyong OFW. So we have to go na, Pastor A. At napaka makabuluhan ng araw na ito. Pwede nyo pong balikan ang replay. Uploaded naman po ito sa ating social media channel. So sa pangalan po ng ating mga ka-Team Positive, maraming salamat kay Eileen, maraming salamat kay Angelica, maraming salamat kay Nathaniel Peralta, maraming salamat din kay Shekinah Abalon, kay Shaira, kay Phil, kay Dessa, sa ating engineering at Bukawi Tech people. Kami naman ang iyong mga nakasama, Heidi Bernardo Sampang. At ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.